ng scripture. Sino ba yun? Anyway, basahin natin lahat ito. Hallelujah. Pagtaka siguro kayo, ang daming gadget ni Pastor. Mga FM ito. Sino mo nakakaintindi ng FM dito? Good. Yun pala. Okay. Ayos to. Bago tayo mag-umpisa, minsan gusto ko rin magkwento eh. Kwento muna, okay? Pastor, ilang oras pa ako dito? Gusto ko lang sabihin sa inyo na video, baka alala mo naman pag si Pastor Mar. Alam nga niya, ganyan yata mga tatay eh. Okay, ang kwento ay may isang fairly old man. Si ako siguro yun, I'm fairly old. I'm not that old. I'm just fairly old, nagkakaedad, hindi pa tumatanda. Amen? Fairly old carpenter na magaling siya sa trabaho. At dahil sa siya umabot na sa edad na 27, 72 pala, gusto na niya mag-retire. Approach siya sa kanyang manager, manager, mag-retire na ako. At matanda na kasi ako, gusto kong kami na lang ni Mrs. sa magsama, mag-enjoy sa blessings. Nalungkot ang manager at sabi ng manager, wala akong mag-asig pero isa lang aking pakiusap sa iyo. Pwede bang gumawa ka ng isa pang bahay? Pagkatapos niyan, pwede ka nang umalis. Pumayag ang karpintero. Pero this time, wala na sa puso niya ang kanyang ginagawa. Madali siya, ginawa niya ang bahay ng pabarabara, ginamitan niya ng mga material na, kumbaga sa Kastila, hindi na materialis fortis, basta binilisan niya, at ito'y natapos. Noong ito'y ready for occupancy, nireport na niya sa manager, tumawag siya sa manager tapos na, okay ng bahay. Sabi ng manager, pwede ba pumunta ka dito sa opisina? Pumunta siya sa opisina. Pagpasok niya sa opisina, kinuha ng manager ang susi ng front door at binigay sa kanya. Ang sabi ng manager, this will be your house. Gulat siya. Sayang, bakit binarabara ko ang pagkagawa nito? Tingnan ko. Yung mga dingding niya, mga plywood niya, instead of 12 mm, ginamitan ko lang ng 3 mm. Napakanipis. Nagsisi siya. Ngunit ang problema ay, hindi na siya pwedeng bumalik. Bakit? Tapos na eh. Ngayon, ang sabi pa ni Milay, ang POTD, Pulot of the Day. Sino ba nanonood dito ng maganda ba? Marami. Pulot of the Day sa kwento na yun ay lahat na ginawa natin ay ma-enjoy din natin. But the problem is, at times we could wish that if I could do it over again. Pero hindi na pwede. Sa buhay natin, kung ano ang ating ginagawa ngayon mga kapatid, kung ano ang ating mga hindi ko lang kasi pinagagawa. Mga kapatid, ito yung magiging resulta ng ating pagiging Kristiyano. Amen? Babaunin natin yun. Ito yun ang magiging legacy bilang isang Kristiyano kung ano yung ating performance of this life. Sabi ni Manny Pacquiao,
nung na-down siya sa suntok ni Marquez, sabi niya, I hope there will be a return book. Kung mayroon pa, kung buksing ito, pwede pa siguro. But this life, mga kapatid, the days that we have wasted, the days that we have spent the past days, is like a check that is being passed that you cannot use it again. Hello? Wala na eh. Cash na yun. So, hanggang doon na lang ang ating buhay. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa buhay natin. Kumusta na ba kayo? Ano na ba ang... Wala ba tayong naramdaman this month? Malamig, church. We are starting the month known for being the most depressing of all. Nakaka-depress. Di mo ba? The most depressing month of the year is February. Pebrero at nag-umpisa lang tayo. At nakikita natin ano bang buwan ang pinakamalamig. Pebrero. Aside from the cold weather, the clouds na minsan pagising mo madilim pa rin, the darkness in the late afternoon, isa yon sa mga causes na minsan madadown ka. Masabi mo ba, ito na naman. Pagkatapos February, makikita mo, sino ba may mga credit card dito? Makikita mo sa yung credit card, ang dami mong babayaran dahil sa lumipas na December at January. Ang mga nagastos mo, makikita mo yung, bakit ba? Minsan kasi itong credit card, ang sarap gastusin. Kasi bungga ka pagka-credit card ang ibayad mo. Naranasan ko yan. Pero huwag kayong magbabaon doon dahil, naku po, lalo ako nakakalbo noong mayroon pa akong credit card. And finally, this month, you can remember the New Year's resolutions that you have made. Pebrero pa lang, wala na. And all of those will cause us depression. And most of us knows depression is maranasan ito ng lahat. Ewan ko kung mayroong isa sa inyo hindi pa nakakaranas ng depression. Yun lang siguro 2 bata na nag-bless akin kanina, hindi pa nakaranas yun. So mga kapatid, this time, today, we are going to discuss about depression in life. Nung magpariya ko sa Pinoon, sabi ko, Lord, ano bang message na dalhin ko doon sa Lugos? Hindi ko naman alam, hindi ko naman kilala ang mga tao doon, yung iba. Sino ba ang baguhan dito? Pakitaas lang kaunti ang kamay. Isa lang. 2, 3. Ayun, baguhan yun. Pang-4, di ba? Pang-5. Okay. Bago ako mag-upisa, my name is Mariano Quizon, Tobong Cebu, Bisdak nga dako. Amen? Okay. Ang ating theme ngayon, basahin muna natin ang ating scripture. Wala kasi nagbabasa kanina. Pastor, pwede ba 2 oras ko dito? Bakit hindi lumabas? Siguro po nag-itim ang background, Pastor, pati lumabo, malabo pa rin. Ganun ba? Pagkasilaw kasi niya, lalo kumikis sila ng upo niya. Our scripture is found in the 1 Kings chapter 19, verse 1 to 4. Basahin kaya natin, pwede? Shall we stand? Bilang paggalang sa salita ng Diyos. Gayahin ko si Pastor Roy this line. Shall we start reading? Ready? Read. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and with how he had slain all the prophets with his word.
Verse 2, then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods to me, do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. And verse 4, but he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might, and he died, and he said, it is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Panginoon, salamat po Diyos sa pagkakataong ito. Thank you for giving me this great opportunity to stand before your congregation of Father God. Salamat, Lord. I know that you have a plan. I know that you want to give this message to each and every one of us, Father God. Lord, dalan ko po ang iyong anointing. Anoint thy servant or anoint your church, Father God, today. In Jesus' name I pray. Amen. Mga kapatid, Elijah experienced a severe life depression. Base sa ating nababasa ngayon. Severe life depression. Ngayon, so ang ating title ngayon ng ating pag-uusapan ay Overcoming Depression. Paano ba natin mapagtagumpayan ang depression na yan? Bilang isang Kristiyano, I don't care what kind of depression we encounter, we will always end up victors, not victims. Amen? Victorious tayo, palagi. Overcome ang ating theme is God's remedy for depression. Ito ang ating pag-aaralang mabuti niyo, ang remedy, ang pamamaraan ng Panginoon, paano natin pagtagumpayan ang depression. At ang ating text, makikita natin sa Romans 12, verse 2, na ang sabi, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ay, maliwanag pala. Purihin ang Diyos. Depression. You know, depression, ito'y isang form of hopelessness. One of the great problems of the world today, it has been called the common cold. Common cold of emotional illness. Everybody gets depressed at times, but some people are depressed nearly at all time. May mga tao na palagi na lang yung mga negative thinker, palaging depressed. Palaging depressed. And mind you, even one of the great saints of the Lord, Elijah, ay biktima rin, a good example of depression. Alam ba natin, in fact, when Elijah, he experienced some good days of his life in the previous chapter, in 1 Kings chapter 18, God has performed a great miracle through Elijah. Elijah, Jezebel's husband, king of Ahab, told Jezebel everything Elijah had done. Sinabihan ng asawa ng King Ahab, si Elijah, o si Jezebel, kung anong nangyari na maraming namatay sa kanilang lahi. Ngunit, ang sabi ni Jezebel nung malaman niya ang ginawa ni Elijah, Jezebel said in verse 2, Jezebel said in verse 2 sa ating binasa kanina, if I don't kill you within 24 hours, I'll be ready to kill myself. May banta ang buhay ni Elijah. At dito, napiktuhan siya. Napiktuhan siya. Here, Elijah, who had been fearless and victorious, nakalimutan niya ang kanyang mag-victorious sa mga nakarang araw, ay nagiging luwag dahil lang
sa salita o banta ng isang babae. Minsan nakakatakot din ito mga babae. Talaga. Ewan ko sa ibang lalaki dyan kung hindi kayo natatakot. Ako minsan takot na takot. Talaga. Only one woman threatens her. Pero si Elijah na depressed, tumakbo, sumilong sa ilalim ng juniper tree. Ngayon, ano ba? What are the causes of Elijah's severe depression? What are cause of Elijah's severe depression experience? Tingnan natin. Baka nangyari din ito sa buhay natin. Number one, he was physically tired. Kung galing ka sa trabaho minsan, you are physically tired. Salubungin ka ni Mrs. ng simangot, sira ng araw mo. Mga mister, di po ba? So mga Mrs. dapat naman, pagdating ni Mr., smile and sweet hug. Sabi pa ni Sarah Geronimo, give me a big hug. Ganon sana. Paano naman yun? Kung minsan dapat kung bakit yun ka lang, late ka ng 2 minuto. At habang kung si Mrs. naman naalis, si Mr. na iwan sa bahay, o saan ka? Nasa bahay. Sa kusina ako nagluluto. Hindi ako naniwala sa'yo. Bakit hindi ka rin lang? Patunugin mo ngayon. Blender. Pinatunog ni Mr. Bawat sandaling nasa bahay si Mr. Ganon ang ginagawa ni Mrs. Kaya yung ginawa ni Mr. minsan, nung lumawas, tumawag si Mr. Saan ang tatay mo? Bakit hindi nagkasunod sa telepono? Umalis ma. Saan na pupunta? Ay, wando ko hindi ko alam. Dala-dala naman yung blender paggawa siguro. Minsan ganyan Natutong gumawa ng paraan si Mr. dahil na rin kay Mrs. Hello. Mga Mrs. Tuwang-tuwa mga Mrs. dahil ginawa niya siguro to. Kawawa naman si Mr. Okay. Elijah. He was physically tired. Pastor, sabihin mo sa akin kung lampas na tayo, alam mo naman ako, sige ka. He was emotionally exhausted. Yung emotionally exhausted, mga kapatid, ayaw mo na ng istorbo. Emotionally exhausted, someone had threatened his life. Ito ang pinakamabigat. Kung mayroong nagbanta sa iyong buhay, why do we get ourselves in such emotional messes? Bakit minsan mangyari ito sa atin? Because of wrong or faulty thinking. Mga kapatid, pag mali ang iyong pag-iisip, talagang ma-depress ka. The fact is that our emotions are caused by our own thoughts. Sa ating sarili lang ito Yun bang akala? Yung akala ko Minsan nung ako'y nagiging trabahante sa Pilipinas noon, habang ako'y gumagawa ng trabaho, masinist ako sa trabaho ko noon Sabi ko sa aking amo Ilocano, matapay Ilocano, marami pa ng Ilocano siguro dito. Marami ba? O sabi ko, sir, matigas Sabi ng amo kong Ilocano, hindi ako niwala matigas yan. Mas matigas ang ulo mo yan. Mga kapatid, our emotions are caused by our thoughts. Huwag sana nating i-exaggerate ang mga bagay sa pamamagitan ng ating sariling pag-iisip. Kuha po ba natin? Elijah was just a man like us. Baka sabihin natin special siya dahil si Elijah siya. Kung titingnan natin sa James 1:5, he is just a man like us. He had the same problems we do. Nakakaramdam din siya ng pagkapagod, lahat. So, if you think, mga kapatid, in a negative way, kung ang ating pag-iisip ay puro negative, you are going to feel depressed. As Christians, dapat doon tayo sa positive side. Naniwala ba kayo? Hindi ko talaga makalimutan yung sinabi ng isang kaibigan kong pastor na nag-preach. Sabi niya, do not
do not see things as what, I do not believe on things at what you see, but see things as what you believe. Huwag mong titingnan ang mga bagay sang-ayon sa iyong nakikita, but tingnan mo ang mga bagay sang-ayon sa iyong pananampalataya. Good example, halimbawa, mayroong isang bugoy dito, walang bugoy dito, di ba? Walang babaero dito, walang sugalor dito, walang lalakiro dito, di ba? Minsan na nakikita tayo na isang tao na full of bisyo, na minsan masabi mo, wala ng pag-asa yung tao na yan. Hindi na magbabago yan. Kung totoo yung mga ganyan, mga kapatid, hindi ako makatayo sa inyo ngayon. Dapat ang tingin natin, we need to look at things through the eyes of God. Siguro yung tao na yan, na nakikita natin na pakalat-kalat, sa sandaling mahipo yan ng Diyos. Sa sandaling mahimas yan ng Diyos. Darating at darating ang panahon na yung tao na yan magiging one of the greatest preachers sa Pilipinas. Huwag niyong paniwalaan ng mga bagay sa ayon sa inyong nakikita dahil sa sandaling gamitin yan ng Diyos, mamangha ka na lang. Kuha ba natin? Hindi tayo dapat maniwala sa mga nakikita natin. Ang sabi ng Romans 12, it says, you can be transformed by the renewing of your mind. The only way you can change your mind and emotions is by changing your way, the way you think. Kung manatili ang ating paningin sa kung anong nangyari sa ating buhay, sabihin mo na wala na akong pag-asa. Mga kapatid, may pag-asa pa. Sinabi ng ating magandang lalaking pastor noon, hindi ko talaga makalimutan yung sinabi niya na hindi lang if there's life, there's hope. Baligtarin mo yun. If there's hope, there's life. Naniwala ba kayo noon? Andiyan na nagsabi yun. Buhay na buhay. Hindi ko makalimutan yan. Sa bawat sandali na sabihin ko yan, maalala ko ang kagandahang lalaki na aking kaibigan. Hallelujah. The only way you can change your mind and emotions are by changing the way you think. Why? Why did Elijah get depressed? It's because Elijah played 4 mental games that all of us play when we get depressed. May 4 na mental games na ginawa si Elijah. What was Elijah's first mistake? Tingnan natin, the first mistake of Elijah, Elijah was afraid and ran for his life. Yung pagkakatakot, mga kapatid. Kung tatakbo kayo, lalo ka matatakot. Hello? Lalong-lalo na minsan nag-iisa ka sa bahay. Sabihin ko sa inyo, for the past 2 months, iniwanan ako ng misis ko na sa Pilipinas, ako lang mag-isa sa bahay. At medyo malaki yung bahay namin. Bawat pag-alis ko sa bahay, switch off ko lahat. Dahil may taglamig, mga heater, sinwitch off ko. Umaga yon, pagbalik ko, kinagabihan, nakikita ko ang isa sa heater ay nakaunod at mainit na mainit ang barko. Sabi ko, ba, may bisita yata. Hindi tayo dapat matakot. Bakit? Say, okay, totoo yung sinindihan nyo ng kung sino. Wala namang ibang makakapasok doon, kundi yung masamang espiritu. Hindi pa rin tayo dapat matakot. Dahil siya ay anak lang siya ng demonyo at ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Anong sinabi? Greater is He that is in me than he that is in this world. Mas malakas, mas makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba, mga kapatid. Hindi tayo matatakot. Si Elijah tumakbo. Bakit? Babae kasi nagsalita. Takot sa babae. Palagay ko kung may asawa si Elijah, siguro member ito ng takusa. Takot na takot. Para siguro itong si ako. Juk-juk lang. Ako'y nag-juk-juk lang dahil parang giniginaw kayo eh. At times, the same mistake we make when we get depressed.
Kung ano man natatakot ka kaagad, we focus on our feelings rather than facts. Yung feelings, mga kapatid, delikado yan. We focus on how we feel rather than on reality. Yung feel na feel mo, mangyayari ito minsan sa mga taong tayo dumanas nung bata pa. Pag nanligaw ka, kumapit lang sa iyo si May, sabihin mo na, wala na, kuha mo na to, akin na to. Assuming ka agad. Assuming. Pero magulat ka na lang, isang araw, masalubong mo yung iniiro mo, aba, may inagbayan na ng iba. Ayun, depressed ka na. Huwag nga mag-assume. Don't believe, hindi dapat. At most of all, he sat down under a juniper tree and prayed that he might die. Minsan gusto nang mamatay. Gusto nang magpakamatay. Dahil wala na daw siyang pag-asa, mga kapatid. If there's hope, there's life. If there's life, there's hope. Gamitin niyo yung dalawa. Napaka-importante noon. He prayed and Elijah focused on his feelings rather than the facts. He forgot his God. Nakalimutan ng kanya Diyos. Elijah felt like a failure because he felt like a failure. He assumed his life is a failure. Wala na rin lang nagmahal. May advertisement ng San Miguel Bisaya yun Sabi ng Bisaya, pusunan mo yung nagmahal, beer pa din. Kung Tagalogin yun, wala na rin lang nagmahal sa akin, beer pa nga. Nagpakamatay na, nagpakalunod sa beer. Minsan ganyan ang tao. Pati Kristiyano minsan ganyan, nakalimutan na ang Diyos andyan lang. Mga kapatid, sa sandaling tayo depressed, the moment we face crisis in life, problems in life, never forget that God promises that He will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Andiyan ang Diyos. And He is just a prayer away. He is just waiting for you to open up your mouth in prayer, calling Him Lord and Savior Jesus Christ, and He is there to rescue you. Amen? Handa ang Diyos. Minsan, napakagaling natin kumantay, kasama natin ang Diyos. Di ako, dumaan man ako sa ilog, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Ang lakas natin kumanta. Pero hindi tayo naniniwala sa ating kinakanta. Di po ba? Sabi nga ng isang pastor, hindi naman ako agree, sabi niya, ang mga Kristiyano, most of the time, siguro, they never want to tell a lie. Outside, but in the church, they are telling a lie. Umaawi tayo, pero hindi natin ginagawa. Amen? Tingnan natin ang ating mga inaawit kanina. Sa ating mga inaawit, nagawa ba natin? Minsan, nagigilty ako. Galing ko umawit, pero hindi ko ginawa sa buhay ko yan. Amen po ba? Pag-isipan natin mabuti. At ayaw ng Diyos ng liars. Dahil LGTH, sabi ng aking apo. Dilo, LGTH? Ano ba yung LGTH, baby? Liars, go to hell. Sabi ko, hindi yan mo, tamang meaning na yan. Sabi, ano Dilo? Liars, go to heaven. Wow! Hindi pwede yan, Dilo. Hallelujah. He forgot his God. Elijah forgot his God. This is called emotional reasoning and it's distracting. Mga kapatid, kung magkakaroon tayo ng katulad ng ganyan na nakalimutan na natin ang Diyos dahil sa ating emosyon, ito ay distracted para sa atin. Nakakasira ng buhay ito. Kaya, not unless you are not a son of God, but if you are sure that you are son of God. Kasi mayroon maraming assuming Naka-attend lang ng born again churches, sabihin ka agad, born again ako. Hindi yun Yung relasyon natin sa Diyos. Nasunod ba natin ang salita ng Diyos? And if you are sure that you are a son of God, don't worry, be happy. Because God is with you wherever you go. Amen ba? Hallelujah. The second mistake Elijah made is when he said, "It's enough now, O Lord. Take my life because I am no better than my ancestors."
Mga kapatid, don't compare yourself with others. Huwag niyong ikumpara. Most of us have fallen into the trap of thinking, nasa lahi kasi namin, nasa angkan kasi namin. I personally, ay hindi ako naniniwala nito. Sa angkan namin, my lolo, my uncle, my mama, they all died with heart attack. Sakit sa puso. But I do believe na hindi mamatay ng heart attack. Because the moment I accept Jesus Christ as my personal Lord and Savior, I am changed. God changed me. Wala na yung curse. Wala na yung lineage ng curse sa aming pamilya dahil na-break na ng Panginoon yun. Because I believe that Jesus Christ is the great curse breaker. Huwag niyong paniwalaan na mamana niyo ang sakit ng inyong tatay at nanay. Not unless kung wala kayong Diyos. Pero kung may Diyos kayo, ang sabi ng Word of God, if the Son will set you free, you are free indeed. Sa lahat na bagay, free kayo. You know why? Because Jesus is the Lord of all. What is that all? Sa lahat, Jesus is the Lord of your finances. Jesus is the Lord of your illness. Jesus is the Lord of your soul. Jesus is the Lord of your family. Jesus is in full control over you if you just entrust your life to Him. Pero minsan kasi, magka-problema tayo. Nakakalungkot pakinggan na may mga Kristiyano na magsabi pa, pinapasa Diyos ko na lang. Hello? Pinapasa Diyos ko na lang. Instead of seeking first the kingdom of God and His righteousness, dapat unahin natin na Diyos anumang kalagayan natin sa buhay. Depressed ka man, may problema ka man, may trouble man sa pamilya, seek God's guidance first. Huwag mo sabihin, pinasa Diyos ko na lang na wala na ako ng pag-asa. Last resort ang Diyos. Nakakalungkot. Sa umpisa, tinabi ang Panginoon. Wala nang ibang mahipo. Lord, ikaw na nga. Sana. Mag-pray ka agad, sana naman maawa sa akin ang Diyos. Mga kapatid, God is love. Hindi sana. Naawa talaga siya ang Diyos. He is always there. As I mentioned a while ago, He's just a prayer away. But the problem is we did not exercise our rights. Mayroon tayong karapatan na mag-claim sa Diyos. Mayroon tayong, sabihin ko sa inyo, noong ito isang talagang totoong testimonyo. Siguro some of you have already heard this. Noong ang bunso kong anak na nasa Dubai ngayon, nung bata pa, nagkasakit ng dengue yun at muntik mamatay. Ang chances noon ay masabi ko 95.5%. 5% nung nabuhay sa 95, mamamatay na. Dahil lahat doktor bumigay na. Noong panahon nga na yun, talagang wala nang pag-asa. Pero through prayer, dahil hindi bumigay si Mrs. na-revive ang bata. After 2 to 3 years, nagkasakit ulit. Dinala ko sa doktor ang aming anak. Nung check-upin na doon sa mga nurse dito, mayroon silang itinali dito eh. At naglabasan yung mga sintomas ng dengue. Sabi ng doktor, Mr. Quison, dalhin mo sa ospital at dengue na naman yan. Yung bata ko siguro 4 years old, sabi niya, Papa, dengue na naman. It breaks my heart. Kaya nung umuwi kami, sabi ko, Dear, halika. Nasa bakasyon ako noon eh, nasa Oman pa ako. Dear, halika. Wala ka bang nagawang kasalanan sa Diyos? Sabi niya, bakit? Sabi ko, sabihin mo lang sa akin, baka may kasalanan ka. Sabi niya, wala talaga. Ikaw, sabi ko, wala rin. Sabi ko, kung wala, dito yun na, pray tayo. Pumasok ako kami sa aming kwarto. Ganito ang ginawa ko talaga. Ito wala. Sabi ko, pray tayo. Ang sabi ko sa Lord, Panginoon, hindi pwede ito, hindi ko tatanggapin ito. Anak mo ako, wala akong atraso sa iyo. Ganon talaga sabi ko sa Panginoon, wala akong atraso sa iyo. Hindi ko tatanggapin ang karamdaman ito dahil hindi ito tatalab sa aking anak dahil sa iyo, dahil mahal ka namin. Hindi ko tinanggap. Ang problema, the following day, ay alis na ako pabalik sa trabaho. Pinasok pa rin namin sa ospital. Ang kapatid pa nga niya nag-check sa dugo.
Nung paalis na ako, madaling araw, sabi ng anak ko, Papa, alis ka? Sabi ko, walang problema yan. Sabi ko, lagnat na yan. Mga kapatid, nung dumating ako sa Oman, the following day, tumawag agad ako, hindi pa uso cellphone noon. Napakamahal pa na long distance. Na-reach ko si Mrs. doon sa kanilang ward. Sabi ko, kumusta si Day? Sabi niya, dear, high fever lang. Mga kapatid, don't accept. We have all the right to claim our rights because we are His children. We are co-heirs of Jesus Christ. Mayroon kayong karapatang i-claim. Kung anumang ginagawa ng demonyo, hindi ka kayang tibagyan ng demonyo dahil may Jesus ka sa buhay mo. Kailangan natin yun. Hallelujah. I am no better than my ancestors, sabi ni Elijah. Sinabi na sumurinder na siya dahil lahi siguro nila. Don't compare yourself. Never compare yourself with somebody else because everyone because you are unique. Nag-iisa ka lang sa mundo, mga kapatid. Mayroon ba kayo kamukha sa mundo? You are unique. Di ba? Sabi ni sister, ano to? Walang ibang mas magandang lalaki pa kaysa akin. Mahirap magsinungaling dito. There's only one person you can be, and that's you. You are unique. Huwag mong sabihin na lahi namin yun. Hindi applicable yan. Hallelujah. Another trap that we fall into when we get depressed is that we level ourselves minsan na sabihin natin, hari ng sablay, wala ka talagang pag-asa. Ikaw anak ka, lalo na sa mga anak niyo. Huwag niyo sabihin, ikaw anak, palagi ka na lang nagkakamali. Lalo na yung nagmumura, huwag niyo pumurahin ang mga anak niyo as Christians, please. May kapatid si Mrs. na kinurse ng kanyang nanay hanggang ngayon naghihirap. Ang kursing ng isang ina ay manatili sa buhay ng kanyang anak. Iwasan po natin yun. Magalit kasi yung anak. Lucia lang ang lunggan. Pingutin nyo lang tayo nga. Binisaya ko na kayo. Huwag niyong pumumurahin dahil manatili yun sa anak niyo. Amen? Hallelujah. Now, the third mistake Elijah made, malayo pa pasura. He blamed himself for the events that were not his fault. Huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Hindi naman niya kagagawa niyo niya. Sabi niya, I am the only one left and now they are trying to kill me too. He exaggerated things. Pinalaki niya, ang babae lang ang nagbanta sa kanya. They ang sinabi niya. Sumusubra. Minsan ganyan tayo pag depressed. Di ba? Di ba, kabayan? Di ba, sister? Ganyan tayo minsan. Huwag naman sana. I am the only, if you assume a responsibility that God never intended you to have, it's to He be a burden you. Therefore, you will get depressed. Excuse me. Huwag niyong aminin na hindi mo kaya. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Bakit kaya? Iisa lang dapat natin gawin. Ano bang sinabi ng Matthew? Ito yung napaka-favorite verse ko palagi. Jesus said, "Come to me all you who labor and heavy laden, and I will give you rest." Napakadaling i-memorize niyan. Pero sa mga Kristiyano, akala nila para na lang baliwala. Ngunit kung yung ipander yung mga words na yan, mga kapatid, it is so important for us to overcome all the trials, the tribulations of life, even depression. Come to me, sabi ng Panginoon, God challenge us. Lumapit ka lang sa Kanya. Jesus is always there. And mind you, may isang kanta nang sabi na, His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. Ang mga mata ng Diyos ay nakafocus doon sa Kanyang mga anak. At ikaw yun at ako. Amen? Never Kanyang pabayaan, never Kanyang iiwanan. Praise God.
battery. Never kang iiwanan ng Diyos. Dahil pangako niya yun. All we need to do is ask. Ask Jesus. Hallelujah. Now, the third remedy, or the third mistake, okay? Naligaw na ako tuloy. Tingnan natin. The fourth mistake Elijah made is that he exaggerated the negative. He said, I am the only one left. And now they are trying to kill me. Elijah had a pity party. Mag-pity party ka, walang mangyari sa'yo. Walang mangyari. The fact was, everybody was not against him. Only one person was a woman. And her threat was not for real. Kaya mga mister, okay ka agad maniwala sa salita ng mga babae. Ganyan lang yan, magsalita. God's first remedy for the prison is of Elijah and us is, ano yun? R if and R. Rest, food, and relaxation. Hindi R and R. Okay? God's second remedy for the prison is to give your frustrations to God. Give them all to Jesus. Tatandaan ba natin, hindi na siguro nyo inawit yung lahat ng mga kanta nyo, never ko pa narinig. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Kung ibigay natin sa Panginoon, Siya yung bahala sa mga problema natin at hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Sana ba yun? Bakit? Mga kapatid, minsan kasi nagbisyo itong aking yun ang advantage niya ng gadget. Bago ako magpatuloy, mag-ingat tayo sa mga gadgets, okay? Huwag sana tayong masyadong nakadepende sa gadgets dahil ang gadgets ay maganda, ngunit kung ang ginagawa mo ay binigyan mo ng priority palagi ang iyong gadget, mga kapatid, mapariwara ka. Sabihin mo, hindi na ako kailangan magdala ng Bible dahil may gadget naman ako eh. Okay, well and good, if you are careful enough. Because ang gadget, maraming beses nangyari sa akin. Sa sandali gusto ko pagbasa ng Bible. The moment I open my gadget, may nag-pop up na nakalalingat ako, nakalimutan ko ng Bible. Ewan ko kung nangyari sa inyo yan. Nangyari ba? Maraming nag-agree. Maraming nag-agree. Yan yung isa sa way ng demonyo para malingat ang Kristiyano dahil alam niya na sa sandali basahin natin ang Biblia, lalakas ang ating espiritu at ayaw niya magbasa kayo. Kaya mag-pop up siya ng something interesting na hindi mo natuloy mabasa ang Biblia. Hallelujah! So, R, rest, food, and relaxation. God's second remedy for depression is to give your frustrations to God. Notice the 6 emotions Elijah felt. Mayroon siyang 6 emotions na kanyang naramdaman. Number 1, he was afraid. Number 2, he felt resentment. Number 3, he felt guilty, had low self-esteem. And number 4, he was angry. Kanino siya nagagalit? Sa Diyos? Hallelujah. But mind you, because of God's love,
God did not scold Elijah. Hindi niya nakagalitan si Elijah nor condemn him. God gave him food and rest. Pinadala ng pagkain ng Panginoon si Elijah at pinagpapahinga. Physical restoration is a must for us. Kung nasa frustration period tayo, magpahinga ka. Kalimutan mo muna yung problema. At sabi ng Bible, hayaan mo ang problema na mamroblema sa kanyang sarili. Pero huwag niyong gayahin yung aking supervisor noon nang sabi niya, ang problema ko ngayon, high blood ako palagi. Para hindi na ako magiging high blood, hindi na ako pumunta sa doktor, so wala na akong high blood. Nawala na yung high blood niya, pero ang nangyari, namatay naman siya. Huwag sana natin gayahin niya. Okay? He was lonely. Number 5, he was lonely. Number 6, finally, he was worried. Worried na siya. Hallelujah. When you combine resentment, fear, guilt, and anger, loneliness, you are asking for a depression. Huwag kalimutan natin yung mga problema lang yun. Yung problema na nangyari sa buhay ng Kristiyano, problema lang yun. At mind you, the reason why Jesus Christ came to this world to solve yours and my problem. Siya yung great problem solver. May mga problema hindi natin makaya, ibigay natin sa Diyos. Ibigay sa Diyos. Hallelujah. Second remedy of give your frustrations to God. Bakit nagbalik-balik ito? And the third remedy is God reminded Elijah of his presence in his life. God reminded Elijah of his presence in his life. As Christians, God's presence is always in us. If you are a son of God. God showed the wind, the earthquake, and fire, but he wasn't speaking to him in any of those. What really got Elijah's attention was the still, small voice, God's gentle whisper. If you are depressed, take your Bible and get alone with God. Don't focus your eyes on the things that made you depressed. Itong si Elijah, God just reminded Elijah. God showed to Elijah the wind, the earthquake, and the fire. Because it looks like Elijah tend to forget the power of God. Kayang-kaya pakita ng Panginoon. Yung unos, pinakita niya. Yung earthquake, pinakita niya. Yung apoy, pinakita niya. At kaluhulihan sa lahat, the still small voice, God's gentle whisper. And this particular gentle whisper, mga kapatid, we need to be careful. Tandaan natin, there are two whispers that we are hearing every day. The good whisper and the evil whisper. At ito'y naglalaban palagi sa ating buhay. The evil will always whisper to you, sige, tuloy mo yan, walang problema yan. Ayan, inaaway ka yan, bugbugin mo hanggang gumapang para makaganti ka. Pero ang God's whisper, son, huwag mong gagawin yan. Show to him you love. Hello, kaya natin? Kaya ba nating mahalin ang ating kalaban? Kaya ba nating mahalin yung mga uminsulto sa atin? Mga kapatid, if you will consider those insulting words in a positive way, magiging encouragement mo yun. Ininsulto ka yan, wala namang binatbat yan. Di mo na yun na mag-study ka para mayroon kang batbating. Tama ba yung Tagalog ko? Di ba ba? Make it as a challenge in life. Huwag niyong isa puso. Noong kami nasa Pilipinas pa ni Mrs. Minsan, umuwi kami ni Mrs. sa aming bayan. Sinabihan siya ng aming kapitbahay na pinsan ko, Let, alam mo, si Mar, kung saan-saan na nakapunta, kasi naikot ko na yata yung buong Mindanao. Kung saan-saan na nakapunta, Mariano pa rin nung bumalik. Wala asinso. Dahil sa salita na yun, nagsusumikap ako. Sabi ko, one of these days, lalagoy din ako. Kaya nakakarating ako abroad.
Ang nangyari ngayon, sila yung nandoon lang. Kami ni Mrs. nakakarating kami kung saan-saan. Kung gagawin mo yung mga word of discouragement as encouragement to you, mga kapatid, andyan ang Diyos kung ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! So, hindi tayo dapat matakot sa mga ganyan. Pati ito'y nagluko ah. The fourth reminder, malapit na matapos ang God gave Elijah a new assignment. He put him back to work. Mga kapatid, although tayo minsan ang lulupaypay, God will always make a way for us to stand. Andyan lang ang Diyos, tutulungan ka niya. May karamdaman ka? Walang problema yan, karamdaman lang yan. Okay, kagabi nga, sinabi ko sa aming prayer meeting, sabi ko, yung karamdaman nyo ng isang Kristiyano ay pinahintulutan na yan ng Diyos dahil gusto kanyang gamitin for His glory. Hello? Gusto ng Panginoon na i-prove na in your life, because you are His daughter, you are His son, nakakilos ang kanyang kapangyarihan